Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Bradnes. Sa araw na ito, ang pag-aaralan naman natin ay ang pagpapakilala ng sagradong kaalaman. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang maikling pagpapakilala sa pag-aaral ng sagradong kaalaman upang maintindihan natin ito sa wakas. Sinasabi ng isang detective master na ang trahedya ay ang pagkabuhay ng mga taong namatay na hindi nalaman ang tunay na dahilan ng kanilang pagkakabuhay sa mundong ito. Ang sagradong kaalaman ay matagal nang nandito sa mundo na alam ng ating mga sinaunang ninuno, ngunit unti-unting nawala sa pagdaan ng panahon. Ang ating fellowship ay isang modernong fellowship para masindihan ang pagsisimula at buhayin ng sagradong kaalaman ng masa, at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa iba pang mga punto para maintindihan ito ng mas malalim habang ating pinag-aaralan. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pagtatanong, ano ba ang sagradong kaalaman? Ang sagradong kaalaman ay isang salita para sa nakatagong karunungan. At paano natin ipapaliwanag ang nakatagong karunungan? Ang nakatagong karunungan ay sagradong kaalaman na nakukuha sa pamamagitan ng malalim na karanasan. At yun ang isang bagay na ating gagalugarin sa kurso ng ating pag-aaral. Ano ba ibig sabihin ng pagkakaroon ng sagradong kaalaman? Ano ibig sabihin upang makamit ang malalim na karanasan? Ang pakikipagsapalaran para sa sagradong kaalaman ay ang landas ng isang pantas sa paghahanap at pakikipagsapalaran para sa nakatagong karunungan. Kung sasabihin natin na ang nakatagong karunungan ay ang sagradong kaalaman sa pamamagitan ng malalim na karanasan, ang susunod na tanong ay, ano naman ang sagradong kaalaman? Ano ang konseptong ito at saan talaga ito nanggagaling? Alamin natin ang pararilang Nosati Ipson. Ito ay nangangahulugang tao, kilalanin mo ang iyong sarili. Man, know thyself, at makikilala mo ang Diyos at ang universo. Kung nais natin maunawaan ang mas malaking larawan ng mga bagay, ang paglalakbay ay magsisimula sa pamamagitan ng pag-unawa kung sino tayo. Yun ay refleksyon ng isang bagay na mas dakila. Kung gusto natin maunawaan ng universo, ang kahulugan ng buhay at ng kamatayan. Sa unang Korinto 3:7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kung hindi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy o anong uri ang ginawa ng bawat isa.
Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi nasusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Di ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niyan, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y matalino. Ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamamangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, batid ng Panginoon, na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni naman na nagagawa ng tao. Para sa inyo, ang lahat ng ito, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito ay para sa inyo. At kayo para kay Kristo at si Kristo na may para sa Diyos. Ang paglalakbay ay nagsisimula sa pangunawa kung sino tayo, bakit tayo nandito, paano tayo gumagana. Kung talagang gusto natin mapabuti ang ating buhay, kung gusto nating mahanap ang panloob na kapayapaan at kasiyahan, kailangan nating simulan sa pamamagitan ng malapitang pagsusuri ng ating sariling psikolohiya. Madalas nating nakikita mga bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahan upang dalhin tayo sa kapayapaan. Madalas nating nakikita mga bagay sa labas ng ating sarili na kung saan ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nagiging materialisko ang lipunan. May mga komersyal na naging ganyo sa atin na bumili ng magagandang kotse, mga damit, habang patuloy tayo naghanap ng mga material na bagay upang mapabuti ang ating mga buhay sa isang napakasukdulang pag-uugali. Yun ang dahilan kung bakit napupunta ang ibang tao sa isang antas ng pagiging sugapa sa iba't ibang mga sangkap na droga, alkohol o ibang panguri ng mga bagay-bagay na nagiging sanhi upang sila ay maganap ng mga bagay labas sa kanilang mga sarili. Upang dalhin sila sa ganitong kapayapaan at kagalakan, sila ay laging naghahanap. Ngunit hindi nila hinahanap sa tamang lugar kapag ang aspetong ito, ang buong konsepto ng paghahanap ng kaalaman ay nagsimula sa Gnosis ipson, kilalanin ang sarili mo. Kung nagsimula tayong kilalanin kung sino tayo at kung anong gumagawa sa atin upang maging mas epektibo, kailangan natin tuklasin kung bakit kumikilos tayo sa paraang ikinikilos natin. Bakit tayo nag-iisip tulad ng pag-iisip natin? Saan nanggagaling ang ating mga emosyon? Saan nanggagaling ang ating saloobin? Paano gumagana ang ating buong psikolohoyal na proseso? Yan ay isang bagay na dapat nating paghandaan. Gawin ang pagtahak sa landas ng pantas. Dapat tayong maging handa upang gumawa ng isang salamin at hawakan ng salamin sa harapan natin at talagang pag-aralan natin ang ating refleksyon. Sa unang Korinto 2, ang karunungan ng Diyos. Sa mga matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi hayag nung una na itinalaga na niya para sa ating kaluwalhati bago palikain ng sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungan niyon, sapagkat kung naunawaan lang nila, hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita na mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao
ang mga hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kung hindi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Kaya nga kami ay nangangaral sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng karunungan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang mga katotohanan espiritual para sa mga pinananahanan ng Espiritu, sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang ng paraang espiritual. Sinisiyasat ng taong pinananahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino man makakasiyasat sa Kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Pag-aralan natin kung sino tayo, dahil kung gusto natin malaman ang universo at ang Diyos, kung gusto natin malaman ang malaking larawan, iyon ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-aaral kung sino tayo sa pag-aaral ng malaking larawan. Ang universo na ating mahanap sa loob ng ating sarili, dahil sa sandaling ikaw ay tunay na makakaunawa sa ating mga sarili at lahat ng bagay na nakapaloob sa loob natin. Pagkatapos sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at extension, maaari natin maunawa ng universo at ang Diyos at ang ating lugar at lahat ng iyon. Sa Marcos 4, ang layunin ng talinghaga. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa Kanya kasama 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuro sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila na makinig, ay hindi sila makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana nila ang kapatawaran. Paliwanag sa talinghaga tungkol sa mga hasik. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakinig at malugod na tumanggap ng mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kapigatian o pag-uusig, dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may dayamuhang matinik. May mga taong nakikinig na mensahe ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa iba pang mga bagay, ang mensahe ay nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ito naman ang kahulugan ng mga bining nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Walang lihim na hindi nabubunyag.
Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa isang malaking takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag sinindihan na ay nilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. Idinuktong pa niya, naway ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo at higit pa ron. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantalang ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa kantangkay, pagkatapos ay nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para ito'y anihin. Ang talinghaga ng butil na mustasa. Sa Mateo 13, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nakakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ang paggamit ng talinghaga. Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito ayon sa abot ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Ang isa pang aspeto na dapat nating tanungin sa ating mga sarili, nais ba talaga natin baguhin upang talagang mabago ang iba't ibang aspeto ng ating mga buhay? Kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan at kaligayahan. Iyon ang uri ng mga bagay-bagay na hindi kailanman maaaring maranasan mula sa isang libro. Mag-aral ng iba't ibang espiritual na landas. Ngunit sa dulo na ang mahalaga ay maranasan ito sa kung ano ang iyong direktang gagawin para makamit ang kaliwanagan, kapayapaan, katotohanan at kaligayahan. Hindi kailanman ito magmumula sa ibang tao, kailangan direktang maranasan ito ng ating sarili. Bawat naghahanap ay may malalim na pakiramdam na mayroong panghigit sa buhay. Isang dakilang katotohanan na kailangang matuklasan. Iyon ang pangyayaring kay Nicodemos. Isang gabing lumapit siya kay Jesucristo dahil naghihinala siyang ang batang guro ay maaaring ang Mesiyas na ipinangako sa Israel sa pamamagitan ng Diyos. Tingnan natin ang dakilang maestro tulad ni Jesucristo, isang gising na maestro. Siya ay tinanong ng mga disipulo, Maestro, ano ang katotohanan? Sa sitwasyon na yon, ang tinanong si Jesus na maestro, ano ang katotohanan? Siya ay tumalikod at lumakad ng palayo. At sinabi ng dakilang maestro, ay iyan ay isang bagay na hindi maring may turo lamang. Yan ay isang bagay na dapat natin direktang maranasan upang malaman ang katotohanan. Panloob na kapayapaan at kasiyahan. Yan ay mga bagay na hindi maring may paliwanag. Isang bagay na hindi magagawa ng ibang tao para sa iyo. Isa ring bagay na hindi natin maring mabili. Ito mga bagay na dapat natin direktang maranasan sa pamamagitan ng paglalakad sa isang partikular na landas
sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang partikular na aspeto sa ating psikolohiya. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito tulad ng meditasyon, astral projection, sa pamamagitan ng pamarang ito makakarating tayo sa karanasan ito upang maintindihan ang kahulugan ng ating buhay, ang katotohanan kung sino tayo at kung ano ang nagpapagana sa atin. Ang proseso ng pagbabago at pagpapabuti ay hindi isang walang hirap na proseso. Ito ay hindi basta-basta mangyayari sa simpleng panunood ng ilang mga programa sa telebisyon. Ito ay hindi mangyayari dahil lamang dumalo tayo sa isang lecture o pagbabasa ng isang aklat. Ang pagbabago ay hindi isang walang kibong proseso, ngunit isang aktibong nakabatay sa kaalaman na nakukuha sa pamamagitan ng direktang karanasan. Ito ay isang direktang karanasan na nagbibigay daan sa atin upang baguhin ang ating pananaw sa iba't ibang mga aspeto ng ating buhay. Ito ay isang direktang karanasan sa iba't ibang uri ng ating psikolohiya na nagbibigay daan sa atin upang alisin ang ilang mga balakid na umiiral sa ating kapayapaan, sa ating kaligayahan. Kung matututo tayong alisin ang mga bagay tulad ng galit, takot, at pagkakasala. Ang mga bagay na ito ay isang balakid sa panloob na kapayapaan, sa panloob na kaligayahan. Ang mga ito ay hindi basta-basta mawawala sa loob ng isang araw dahil nagbasa ka ng isang libro. Ito ang mga bagay na dapat natin direktang gawin sa ating sarili. Nasa atin ang pag-alis ng mga balakid sa karanasan ng katotohanan, sa kapayapaan, sa pagising ng kamalayan. Kahina-hinayang na karamihan ng mga tao ay nabuhay sa mundong ito nang hindi kailanman nalalaman ang kanyang sariling sitwasyon sa buhay. Sila ay walang kamalayan sa kanilang kapalaran at walang kamalayan sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dito naman sa Pilipos 4:11, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng magikahos. Naranasan ko na ring managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Marahil naengkwentro mo na ang konseptong ito sa iba't ibang mga grupong espiritual at iba pang mga daan sa kaliwanagan. Na talagang ang lahat ng bagay na natatagpuan natin sa pisikal na mundo ay mga kilos lamang, isang distraction. Ang lahat ng mga bagay, ang ating trabaho, kotse, bahay, ari-arian, pera at iba pang bagay-bagay. At lahat ng ito sa uli, para sa maraming tao, ay nagiging isang distraction. Sila ay nadakip sa isang distraction at nawala sa kanilang landas. Nawala sila sa kanilang mga kurso ng buhay. Sila ay mga natali sa lahat ng mga materialismong bagay at hindi kailanman nila matutuklasan kung sino sila, bakit sila nandito at kung ano ang kanilang mga layunin sa buhay. At iyon ay isa sa mga aspeto ng landas ng pantas, ang masagot ang mga katanungan kung sino tayo, bakit tayo nandito, ano ang dahilan kaya andito tayo, at talagang tumingin sa kanyang sarili kung ano ang dapat makamit. Ay ibang mga tao, bagaman sa buhay na ito na may panloob na simboyo, ay merong isang pagtulak na nanggagaling mula sa isang lugar sa loob ng isang tao upang hanapin ang
spiritual na landas. Ito ay hindi dahil hindi mo kayang pamahalaanan ang iyong buhay o dahil ikaw ay hindi masaya sa buhay. Ito ay hindi sa ganong kadahilanan. Ito ay dahil alam mo may higit pang bagay sa buhay. May nakatagong lalim maliban sa pagiging buhay. Hindi ito nangangahulugan na alam mo kung nagkakaroon ka ng kahirapan o meron kang isang maginhawang buhay o ng magandang trabaho o isang masayang pamilya. Pero alam mo, sa kaloob-looban mo, may nagsasabi sa iyo na isang bagay tumutulak sa iyo sa mabang panahon na meron pang mas esensya ang buhay. Kaya sinasabing, don't spend your life accumulating things. Things never last. Spend your life accumulating love. Love lasts forever. Forever. Ito po si Brad Ness. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod pa nating mga pag-aaral, magandang araw po sa inyong lahat.